Kabayan, alam mo ba na ang automotive service technician ay isa sa mga in-demand trades at high-paying job dito sa Canada? At kung ikaw ay isang mekaniko at nagbabalak pumunta dito sa Canada, well, ang video na ito ay para sa iyo. So bago tayo mag-umpisa, Ah, batiin mo muna yung mga yung mga Tagawan. pamilya sa Pilipinas. Ako nga pala, kamusta nga pala doon sa misis ko sa Kalamba, si Jenny, tsaka yung dalawang anak ko, si Mark Cyrus, tsaka si Justin. Ah, Yan. okay, so para sa Wala na yung Honda Cars Makati, nabenta na. pag-usapan natin 'yan. Dami nga pag-uusapan. Para lang sa kaalaman ng mga viewers natin, Well, si Mark and I ay dati ho kaming magkasama sa Honda Cars sa Makati, Honda Car Dealership. Diyan sa malapit sa Magallanes. Express, 'di ba? South Express malapit sa Mantrade. Sa Magallanes. Magaling. Alam ko, 2003 ako nag-start doon eh. 2003 ka nag-start. Tapos kailan ka umalis? 2004, na-absorb na ako. Tapos, hanggang 2019 ako. So, ang tagal ko doon, di ba? 2004 to 2019. Alam ba ako umalis dito? 2004 hanggang 2023. Pumasok Almost ka sa Honda, parang OGT ka, no? JT, nakita kita na. Tsaka sila Nolly. Saan ka galing? Sa Bicol ako. Bicol College. So, sa Bicol pa ako. Bicol. Tapos dito ako nag-OJT ako sa Makati. Kasi may pinsan ako. Pumasok ko ng Honda 2002 ata o 2001. Tapos umalis ko Nanabutan ko pa yung 2006. kapatid ni Ali. Ni Ali na disgrasya, hindi ko na nabutan yan. Diba yung daw? Oo. Taga-parts, flight controller pala yun. So kailan ka umalis ng Honda? 2023. 23. Almost 19 years na ako dun eh. Isang taon na lang nga, sayang yung relo eh. Sayang yung relo. Kahit ang daming kwento nga bago ako umalis doon, nanalo pa ulit ako ng Technician of the Year. Ang dami ko nakakot pang pera. Di ba may awards, 30,000 yun eh. Tapos yung may mga extra grasya pa. Ayun. Maraming maganda naman yung Honda Cars. Benefits, maganda. Maraming mga benefits, magandang benefits dun eh. Pero siyempre, lumalaking pamilya. Biglaan lang din to eh. First time abroad eh. First time mo mag-abroad, ano? Oo. Parang ako din. 41 years, di ba? Parang ako din. 2000, kalagitnaan ng 2006 ako umalis eh. Nag-Dubai kami. Oo nga eh, kaya nila. Nawali, bumalik eh. Bumalik, di ba? Ang dami namin umalis eh. Si Jing yung nauna. Si Jing, ako, si Noli, tapos si Jason, tsaka si Chris. Lima kami. Oo nga, sa Dubai, no? Tapos yung asawa niya, Vienna. Oo. Ang tagal na nila ngayon. Ani pala, pati si si Charles. Si Charles. Ako, si Jing, ako, si Noli, si Jason, si Chris, saka si Charles. Ay, kalakasan. Ang bata ka, walang naiwan sa parts department. Sir Tony na lang. Sir Tony, saka si si Ali. Alimar. Hindi, Sir Tony lang. Ma'am J-Man. Ayun, wala rin si Ma'am J. Dami na. Ganito, paano ka nag-apply dito sa Canada? Anong agency? First Dynamic. Yung namin applyan. Biglaan lang din, wala akong First Dynamic yung agency. First Dynamic, saan yun? Papunta doon sa may circle yun eh, sa may rotonda ng hati ng Manila tsaka Quezon City. Okay. First Dynamic, Noong una nga ayaw kong mag-apply. Yung mga kasama ko kasi, madali lang daw, ka lang, interview lang, tapos ito lang yung, check ka lang ng breaks. Ganun. Sabi ko, ayaw ko pa kasi pandemic pa nun, di ba? Oo, tama, pandemic. Tapos nagbago yung isip ko. Sige nga, subukan namin, nag-apply kami dalaw.
Ayun, grabe ang interview. Parang sunod-sunod. First time ko. Mabilis lang ang proseso. Kwento mo nga. Siya, una, in-interview kami, initial, sa, online eh. Yung si Ma'am Rachel, yung taga dito. Okay. Tapos lang siya sa First Dynamic eh. Parang, ayun. Okay. Tinanong niya ako kung willing daw ako. Sabi ko, I'm willing to, to bring my family and ganyan, ganyan. Tapos nag-exam na kami doon. Tapos actual. Pagka, una muna, actual. Pag hindi ka na nakapasa doon sa actual, hindi ka nakakip doon sa interview. Parang may stage. Buti na lang nakalagpas ako doon. Hanggang sa final interview. Ayun. Ayun, nakaano naman. Nag-practice mag-English. Kasi lagi akong bagsak ng tagal ko na nag-a-apply no. Australia gusto ko eh. Eh wala talaga. Yung pala kailangan mag-review ka pala. Kasi naghahang ka pagka yung kaharap mo na yun. Yung foreigner. So, ibig sabihin, hindi ka sanay sa mga interview. Oo, hindi Hindi ako ka bumagsak sa interview? Sa English? Hindi, kasi hindi ako nagre-review. Yung Oo nga. bahala na. Pero ito, pinagandaan ko talaga. Sa YouTube meron eh. Hmm. Kung ano yung na-review ko, yun yung parang lumabas na pagkatanong niya, nasasagot ko agad. Ah, Parang, yun na yun. malaking I bagay mean, talaga yung mag-review bago ang hirap eh. interview. So, nag-submit ka ng CV sa First Dynamic. Tapos in-schedule kami na In-schedule yung interview ng employer. interview. Interview, tapos actual. Doon sa First Dynamic, wala bang ano yan, parang trade test? Meron, meron sila sa baba. May Hmm. sasakyan na nakabaklas. Meron sila doon May sa... lifter, may maliit na lifter. Tapos nakabaklas na yung yung gulong eh. Bali, tatanggalin na lang namin yung brake pads, susukatan, lalagyan ng grasa yung anong tamang procedure, ganyan. Tapos may pa yung sa computer naman, yung HDS ba yan? Computer analyzer. Kung ano yung procedure, yung verify, analyze, isolate. Ano yun eh, 5-step yan eh. Parang i-explain mo doon sa kung paano mo gagawin yung diagnostic. Kaya nakapasa naman. Tapos yung final, konti na lang yung mga natira eh. Ang dami namin doon eh. Nung nakapasa na kami doon sa actual, may exam. Tapos pagkatapos ng exam, interview na. Eh, nababawasan kami po unti-unti. Okay, ito na lang pala yung natira. Tapos final interview na, yun. Napabilib naman. Tapos sabi, ito na yung makukuha natin sa Honda. Tapos sumunod yung kasama ko. Dalawa kami. Eh, siya rin pala yung mga kasama ko dito. Kasi marami kami nag-apply doon, di ba? Yung iba nasa Toronto. Yung iba, Honda Thunder Bay, Honda Ottawa. Tapos yung iba, hindi Honda eh. Sabi ko, swerte, Honda. Honda rin kasi tayo, di ba? Ang tagal ko, 19 years sa Honda, tapos dito Honda rin. Naninibago ako. Kala ko Honda lang yung gagawin. Iba-iba pala. Di ba kasi may mga used car kasi na binibili. Tapos yung mga kalawang. Ikaw na rin pala yung machine shop dito. Hindi ka tulad sa atin, tatawag ka ng machine shop, di ba? Ang hirap pag mekaniko. Ganito, 19 years ka sa Honda, tapos pagdating dito, hindi lang Honda yung gagawin mo, iba-iba. Iba-iba, kala ko nga Honda lang, di ba? Kaya pala tinatanong nila kung alam mo yung ibang mga brand. Yung Ram, lahat, Chevrolet. Hmm. Tapos, moron kalawang kasi di ba, puro Oh, dito nga, ang daming kalawang. So kayo pa Pag mahirap sisili ng tanggalin, kalawang? ikaw pa mag-acetylene. Dapat marunong ka mag-welding, acetylene. Kasi initin mo yan eh, bago mo siya baklasin. Tapos, ikaw na rin ang machine shop. All around talaga Ito dito. yung gamit mo, yung diskarte mo. Talagang ikaw lang, iba yung dito, mas pressure pala. Hmm. Di ka tulad doon, yan lang iniisip mong trabaho ito.
Kailangan makapasa ka. Di ba apprentice muna kayo dito? Oh. Pag So, dumating, tapos mag-exam ka pa. oh, Tama magkano ako. yung License ba yan? License technician. Okay. So balik tayo. Magkano ba yung ginastos mo papunta dito sa Canada? Wala, ano lang, medical lang eh. 10K. Dami na. Oo, sagot na ng employer lahat. Medical lang. 10K lang. Oh. Hmm. Sabi nga, swerte yan. Ano Ganun, pa? ganun nga ang ano eh. Pagka mga nasa trades, Pero ang tagal din maghintay. 2022 ba kami? Tapos 23. Saka pa lang kami nakaalis. Parang may process talaga. Hindi katulad nung sa inyo, di ba? Cross country. Karamihan ng mga kaibigan ko dito, galing Middle East eh. Mga nurse, yung asawa nila, tapos sinama na sila. Ang dami dito sa Midland eh, yung mga nurse na naging caregiver. pero mas okay sa inyo kasi nga, ang ginastos nyo, 10,000 lang. Hindi kagaya sa mga nag-cross country na laki ng ginastos 10,000 namin. pesos lang. Kasi pag agency, wala kasi placement fee pag Canada eh. Oo, yun nga. Matagal nga lang, sabi ng boss namin, ang tagal naman dumating nito. Mga ilang, Kaya- mahigit isang taon? Dalawang Ah, taon? Hindi naman yata, 2022 yata kami nag-apply nun. Mahigit ang dalawang Parang isang taon din yata, or parang ganun. 2022 to 23. Kasi July pa kami nakalis eh. July 2023? Dumating kami dito, 29 eh. Nauna ka sa akin ng isang buwan. Ganun tayo na, ganun pala yung papuntang Philippines to Dubai, 9 hours. Sabi ko, layo pa. Tapos 9 hours, Dubai to Canada, Toronto. 14 hours ba yun? Nag-Dubai pa kayo? Sabi ko, ito pala, makakarating ako ng Dubai. Ito pala yan. Emirates eh, Emirates. Emirates. Ang ganda nga ng Emirates, no? Ang ganda, sabi ko, ganito pala Ang laking dito. eroplano. Ano yung sinakyan nyo? Air Jumbo. Emirates na Pato yung Dubai to Toronto, yung yung malaking eroplano, double pa rin. decker. Emirates pa rin. Hmm. Sabi ko, at least nakarating ng Dubai, ang layo. Sakit sa puwet. So, kailangan mo ng nag-ano ka ba, nag-IELTS ka ba sa Pilipinas o hindi? Hindi na. Akala ko nga mag-IELTS pa yun. Hindi na, parang yung English na lang. Sa school, parang gano'n. Kukuha ka na. O mga lang, Gano'n lang. Akala ko nga diploma, mag-IELTS. ganun lang hinihingi. Kasi di Diploma. ba yung Australia, parang kailangan nga yatang, parang gano'n din yata, mag-i-English kayo, no? So, ilang taon yung yung work permit? 2 years lang din? Nung alam ko, 3 years ang nakalagay, pero tapos na kami. So, 3 matakbo years na na sa inyo. di ba 2023? Tama, 24, 25, di ba? Tapos nag-renew na ako. Ang bilis Tapos lang. yung pagka-renew mo, 1 year na lang 1 year lang ngayon ang binibigay, di ba? ang binibigay ko. Hirap. Sabi ko nga eh. Hindi, bali ganun ang, yung boss kasi namin, dapat kasi in-apply na pala kami nung 2 years pa lang para mag-PR na. Oo. Nakalimutan ng boss ko kasi first time niya kumuha ng Okay. foreign worker eh. Nag-try lang siya. Mm. Kasi sinubukan niya. Tapos nung in-apply kami, sabi bago kayo mag-apply ng PR, sabi ng consultant, kailangan yung work permit mo mahaba pa. Kaya nirenew na kami nung nung December 2 ako na-lapse eh. Buti naipasok pa nila. Tapos kala ko uwi mo na ako ng Pilipinas bago. Sabi hindi, pwede na, nakakuha na tayo ng pwede ka na mag-continue ng trabaho habang naghihintay doon sa work permit. Tapos apply na rin yung PR. Yun. So, yung PR na-apply na. Tapos sabi ng boss namin, ganito na lang. Ako muna magbabayad ng lahat, tapos hulugan nyo na lang ako unti-unti, sabi niya. Para di kayo mahirapan. Mabayad din yung boss namin. Parang British eh. Dalawa silang magkasosyo dito eh. Bilib nga sa mga Pilipino eh. Pag puti, alam mo na, mga reklamo. Oo nga. Basta Pilipino, Pinay ko, magandang behavior eh. Sabi, okay sa inyo, work ethics, sabi lahat. Wala nga absent eh.
Buti kung yung BL, di ba, naiipon naman, na-accumulate naman yung vacation leave namin. Para pag malaki na yung pera na yan, kahit magbakasyon ka na isang buwan, di ba? Ang hirap kasi dito, tumatakbo yung bills mo, di ba? Pag umuwi ka ng Pilipinas. Almost magti 3 years na kami, di ba? Hindi pa umuwi ng Pilipinas. Pero yung misis ko, every year nandito. Kaya pumupunta. Okay. Pumupunta si Mrs. Nagbi-visit si Mrs. Oh, visit dito. Laging tumatapat sa ice storm. Di ba yung last year? May ice storm. Nag-brownout pa dito nun eh. Naabutan mo ba yun last year? Mm. March? Oo. Naabutan niya lagi, lagi siya pumupunta dito March tsaka April. Eh, di ba, snow pa yun. So, Yeah. nasa ano ka pala? Nasa Midtown, Midland. Midland, Ontario. Malapit kami dito sa sa Walmart. Yung kinuha kasi ng bus namin na bahay, parang malapit lang din sa Honda. Ang problema, subdivision to, mahal. Magkano ang bahay mo dyan? 3 grand. Dalawa lang kami. Kailangan namin ng isang tao. Umaalis naman yung iba. Yung isang tao. Tig 1.5 kami. Ngayon, nagpaalam na kami na April, tatapusin na namin yung kontrata. Lilipat kami doon sa 1.8 lang. Di ba mo, ang laki yung binabayaran namin? Tig 1.5. no? Grabe yung bahay niyo, 3,000. Oo, di ba? Doon na pupunta lahat sa bahay lang. Siguro magandang location yan. Mamahalin. Malapit sa, bago daw ito subdivision eh. Hindi na kami nagpapala. Sila naglalagay ng asin dito eh. Mm-mm. Malapit sa Walmart, sa LCBO, sa lahat. Nilalakad lang namin eh. Pero nung dumating kami, binigyan kami ng bike. Dalawa, tig-isa na kami, bike. Pwede kang maglakad, tsaka sa snow kasi, maganda, malapit lang, maglalakad ka lang. Ang hirap pa naman pag malayo, di ba? Pag may snow. Ngayon, yung kasama ko nakabili na ng sasakyan sa marketplace. And Dad's Caravan ba yan? 5 grand. Oo. Ngayon, sakto para pwede na kami lumipat doon sa medyo malayo lang ng konti. May sasakyan na. Tapos may electric din kami na binili doon sa kasama namin. E-bike. Okay. 250 lang. Galing doon ng Costco yan eh. Bagsak binenta rin sa amin. 250 lang. Yan ang ginagamit namin pag ganun. Diba? Kahit malapit lang din siya, ginagamit namin parang ikot-ikot. Okay. So, para sa kaalaman ng ating mga viewers, magkano ba, estimate lang, magkano ba ang offer ng isang automotive technician? Nasa ano ba yan? Magkano ba per hour? Above 30 o below 30? Hindi, yung offer kasi sa amin dito nung una kami dumating, di ba, apprentice pa lang yan. Starting kami 26 nun. Apprentice kayo dumating? Landing, Dumating kayo, apprentice? 26 kami starting dito nung dumating. Computed naman nila, kailangan may matitira pa sa namin, sa sahod, papadala pa. Ano nakalagay mo sa yung nakalagay sa work permit? Apprentice din? Oo, hindi pa kasi ako nakakapasa sa license. Nag-take ako 3 times na. Konti na lang yung makakapasa na. Yung kasama ko, first take yun, nakapasa. Okay. Plan ko ulit mag-take ulit ng license, technician. Para ano ba tawag doon? Parang mga nurse. Kasi para ma-convert yung mo. Kasi may experience naman kami, di ba? Pasok na yung... Kasi pag dito ka nag-aaral ng mekaniko, ang tagal pala ng apprenticeship, no? Tagal nga. Tagal Kami, buti na-qualified yung experience namin. Matagal na rin kami sa Honda, di ba? Tsaka 3 years course din ako Paano kaya yung mga points na sa pag-PR na? So, ngayon ni-renew na, hindi na apprentice, o ganun pa rin, apprentice pa. Mechanic pa. Mechanic na. Kasi yan yung iba-base yata ng experience mo, di ba? Pa-apply ka ng PR. Mataas pagka-license ka, parang Oo. hanggang 38 yata, alam ko Pag 38 per hour. Oh. Pag nakapasa ka, iba pa yung maging register ka, saka iba pa yung tinatawag nila na read seal, iba pa yun?
O yung Red Seal nga yung tawag dun. Yung Red sa Seal. license, ano. Sayang nga eh. 1 to, ano siya, 1 to 20. Kailangan maka 88 points ka. Conversion niya, 70%. Hmm. Kulang Ano na namang ano? Magkano ang bayad nun pag nagkukuha ka ng parang exam? 150 yata yun. Hmm. Nakakailan na nga ako eh, 3 take na ako. Tapos minsan ang layo pa dati sa Bari. Nakadalawang take ako sa Bari. Nag-commute lang ako nun eh. Tapos nung uli, ang available doon sa papuntang Toronto. Ang mahal din ng ano ba nag-Uber or tax. Parang 200 po. May bus naman ah. Na ano eh, hindi ko lang kabisado yun. Yung kasama ko, buti mabait. Yung nakasama namin dito, galing Vancouver. Nurse, nagana trabaho sa Waypoint dito eh, sa mga baliw ba yan? Sa Waypoint ang tawag doon eh. Hmm. Tapos ano may sasakyan siya. Buti pinag-drive niya ako papunta ron. Tapos Okay. kinintay niya ako pabalik. Sabi ko sa Okay. ito na yung gas tsaka yung pagkain. Jollibee. Di ba may Okay. Jollibee din? Kasi may itatanong ako. Kasi since Ah, nabanggit mo yun na about sa visit, pwede pala mag-visit yung wife mo. Magkano ginastos mo doon? hindi sa gastos niya yun eh. Sabi niya nga eh, pera ko naman. Sabi ko Ticket nga pa lang, gas, mahal na. di ba? Oo nga eh. Siguro alam ko 100 ano, 1,000 ba sa pera? 9,000. Oo, parang ganun yung pamasahe. Tapos sino nag-process ng kanyang visa? Siya na kasi lagi siya nagbabiyahe, mabilis lang siyang ma-approve eh. Kasi sa trabaho niya, lagi siyang pupunta ng Asia eh. So yung mga tatak ng ano niya, ang dami. Parang ano na, marami siyang experience. Okay. Labas ng bansa yung gano'n. So madalas pala siya na biyahe. Kaya approve daw kagad yung ano niya. Humingi lang kami ng letter kay boss. Eh kay boss, madali lang. Ano ba kailangan mo? Ayan. Willing nga siya eh, pagka nandito na daw, willing siyang hanapan ng trabaho or ano. Kasi ang tinatanong niya, marunong po mag-English. Eh, miss ko mas maano sa English eh, kaysa. Kasi sa office siya eh. Ang boss niya, German eh. Okay. Kabisadong makipag ano, conversation. Sana nga, alam ko matagal yata i-apply yan. No? Pwede bang i-apply ko siya na open work? Hindi Depende di ba yata. pwede i-apply ng open work permit? Yan nga eh, sabi ng boss namin eh. Pero ewan ko doon sa consultant tsaka yung immigration yan kung ano, pwede na. Kasi yun ang sabi ng boss namin, open work permit na yung asawa, tapos student yung mga anak. Hmm. Kaya lang, siyempre, mag-iwalay ka, nakukuha kayo ng bahay na separate, tapos gastos din, di ba? Oo, sigurado. Na ano ko nga, kami na muna ma-PR para, di ba? Mahal palang bahay dyan. Ano? Buti dito may apartment na 1,000, mayroon ka makukuha 1,400 apartment. Oo, kasi ano, malapit kasi ito sa kalsada eh. Pero pag sa downtown ka, mas mura yung mga lumang bahay doon. So kami tumingin eh, maraming Pilipino doon eh, sa downtown. Ano, yun nga, may 1,700, 1,800. Mahal kasi dito kasi ano eh, parang subdivision. Mahal nga. Malaki, ano to, maganda naman yung kwarto, 3. Tigi isang CR kayo. Tapos may basement pa. Doon nga kami, doon nagbabike, nagja-jogging. Ano siya yung, hindi pa ano, bird lang. Oo, Mahal kaya yung mahal. bahay mo, ano? Tipin mo yun, ang laki ng pangbayad mo na sa kotse yan, di ba? Kung, Oo. yung nakuha namin, 1,800 plus yung hydro. Compared doon sa 3 grand, di ba? Magkano yung masisave namin, di ba? Kailangan makatipid ka. Oo. So, nung umalis ka sa Honda, 2000, ilan kayo 23. umalis doon sa Honda? Ang daming nag-aalisan eh kasi, di ba Ilan nung yung kasama time, mo? ano, dalawa kami dito. Taga Honda din. Sabi ko saan ka ba? Ano na siya, 12 years din siya din.
Kasi nag-ano kami nung nag-email na yung employer. Sabi, Midland Honda daw. Tinatanong siya, saan ka ba? Midland Honda rin. Salamat. May tagaluto na. Siya tagaluto ako, tagahugas eh. So, Mahirap. anong ginagawa niyo dyan sa Honda? More on, ano lang, Maintenance, halos lahat eh. maintenance. Walang, dito parang walang ano dito, no, mga Wala. overhauling, ano? Wala kasi, tinanong ko nga yun eh, ba't tayo mag-overhaul eh? Mahal kasi yung ano, labor. Oo Di nga. ba, power? Talo yung ano, talo Mas medyo yung... bumili na lang ng buong makina. Pag bumibili sila, alam ko, 5 grand din ng transmission or yung engine eh. Tapos isasalpak doon. Ang bibilis nila magtrabaho, no? Per hour, hindi compared doon sa Pilipinas, hindi naman yung pressure, di ba? Hato sila kasi per hour, kailangan nila kumita kasi may slow season, di ba? Hmm. Tsaka yung ano, gaya nito, wala, mahina. Yan, magastos talaga. Kailangan may pera ka. Tapos budgeting din sana pag grocery. Ginagawa namin, ano, hati kami. Bi-weekly, di ba? Pagkada sahod namin, nag-grocery na kami. Para hanggang sa susunod na sahod ulit. And hati kami para mas matipid. Hmm. Kasi di kami ano, kumakain sa labas, di ba? Mahal. Ayun lang, budgeting lang. So, ano na yung status ng ano mo ngayon? PR na, nasa ano na? Wala pa eh, kasi ako kaka-renew lang December din. Ang kasama ko April papapasok eh. So baka iniintay din yun sa kanya tapos baka isasabay na. Pero yun yung ipapollow up namin eh. Paano na yung next step para dun sa PR? Sana nga pahirapan niya, di ba? Buti ka pa nga eh. Napanood ko yung sa'yo eh. Di ba? Sabi ko kilala ko to, si Dads. Sa akin, ano naman eh, pumayag na sila na ano ako Niya. tawag dito, ah, asikasuhin yung Sponsor. Ah, mm, sponsor. pumayag na yung ano, na Buti. sponsoran nila ako, pumayag na sila. Kung anong pathway, Oo nga. CIP ba o ONIP ba or Mm. LMIE ba, so, hindi pa alam. Alamin pa kung saan ako ano qualified. Sino makakaano nun yung ano, consultant? No? Ang alam ko sa mga kasama ko ng mga welder, Mm. parang IV ata yun. Sa Quebec. Sa Quebec kasi sila galing eh. Mm. Pero yung HR kasi namin, yung umasikaso niyan, ay sa US. Sa Sa US. US. O, yung dito, parang hindi sila, ano, hindi sila maalam, ano. So, nag-aasikaso talaga niyan. Siguro. Ninintay ko lang yung mga ano, kung anong mga dokumento na kakailanganin, kung kung saan ako, anong pathway yung Saka pasok yung sa points. May points pa. Tsaka oh, yung mga mahal na. Pero ang importante, pumayag na sila na supporta nga. suportahan ako. Kasi hindi Ano ako yung trades. work permit mo? Ano, 1 year? Alin? Work permit mo? Nakakuha kasi ko ng open eh. So, 1 year. Sinabi ko Ah, na sa kanila na mag-expire na nga ngayong parating na end of July. So, kailangan na silang kumilos. So, habang mas maaga pa, ano yung sinabi ko bibigay na. sa'yo? Yung ano? Kukuha ka rin ng Lamia or parang gano'n? Oo, hindi ko alam kung anong pathway yung ano Nilalagay nila, doon. yung Sana nga, ano, bigyan. mm, Kailangan 1 year na lang yata lagi. kasi next month magbubukas na yung Sudbury RCIP. Kung Ah, eligible ako doon, direct PR na yon. Meron pa isa, mabilis. ONIP, yung Ontario Immigration, Mm, Ontario, parang ano yun? Ontario Immigration Pathway Program. Kung pasok ako mm. doon, mas okay yun. Kaysa LMIA, kasi pag LMIA, temporary lang yun eh. Oo nga, ano, ganun pala yun. Hindi ko alam sa consultant namin kung saan kami ilalagay. Diba? Kung anong pathway ba yung ano namin. Mahirap pagka ano. Pero mas okay sa'yo kasi gawa ng nasa trades ka, Oo nga, malaki ang chance. yung points, oh, yun nga. Hmm.
Hindi man kasi yung ano mo, yung position mo as a mechanic. At saka nandito tayo sa ano eh. Buti hindi sa Toronto eh. Grabe na kompetensya dun eh. Oo. Di ba? Yan sa Dito, Midland ba walang ano, yung tinatawag na RCIP? wala eh. Yung sa'yo lang yung narinig ko eh. Sa Sudbury. Hmm. Sabi ko, may ganyan pala. Alam ko sa Sudbury sa Thunder Bay meron. Ayun, yung Thunder Saka sa Bay. Sault Ste. Marie. Maganda rin yata dun eh. Sa Thunder Bay. Kasi malayo nga lang, malamig. May Marami. kasama ako doon. Nasa Honda rin. Siya lang mag-isa. Walang kasama. Pero supportive naman yung boss niya. Kapag pupunta ako ng Bari, madadaanan ko ba yung Midland? Oo, basta yan mo. Dalawa kasi daan eh. Baka sa kabila ka pinadaan. Okay. Aurelia, di ba may daan yan? O, Pero kung ano, i-search mo yung Midland. Dadaan naman dito yun eh. so, galing Pilipinas, nag-Dubai ka, tapos Oo, transit, tapos connecting tayo. Toronto. Pagdating sa Toronto, Sinundo kami kailan ng kayo? employer namin. Oh, yung dalawang may-ari tsaka yung manager, service manager. Naiiyak nga kami. Pagdating namin, 9 a.m. na yan. Sinundo kayo? Oo, inintay kami dun sa ano, may immigration pa kasi di ba kailangan, tatanungin ka pa. Ang dami mga estudyante dun. Kaya nga. Iba-ibang lahi, no? Kasi Ayun, ako pagdating mo, sabi, ito na pagdating yung, ko ng ano, kasi galing ako ng Dubai, Dubai, Hmm. Toronto. Pagdating ko ng Toronto, nag-eroplano pa ako papuntang Sudbury. Oo nga, malayo dun, no? Kasi Pero, malayo talaga eh. di ba nag-rent ka ng sasakyan? 2 Oo. hours, 3 hours. Ha? 3 hours yung biyahe. Oo, kulang-kulang 3 hours yung biyahe eh. Papuntang Bari. Grabe, kaya din naman pala yun. Siguro kung Maganda. didiretso ko ng Toronto, nasa 6 hours siguro, 5 hours. Ngayon nga, buti may sasakyan na yung kasama ko. Pasyal-pasyal kung ano. Hmm. Grabe, experience dito. Canada pa mo. Pinagpala na. Ano, kamusta na yung, yung driving mo? Pumasa naman. Meron na akong ano, Hindi man yun eh, no? meron akong class A license. So, hindi ko pa siya pinopursue kasi nga, mahirap eh. Mahirap. So, dito, ang inaano ko muna, kailangan ma-PR muna. Oo, tapos marami na magbubuka. Siguro, in the future, Oo, magiga. mag-apply na ako, mag-apply na kahit anong posisyon as a driver. Kasi walang experience eh. Yun ang, Ang kailangan dito experience, di ba? kahit Yung may sa lisensya ka na tapos wala kang experience, tagilid pa rin. Tapos temporary working permit pa. Tapos lang maniwala, yung mga Canadian, kailangan talaga dumaan ka sa ano eh. Experience. So, malaking bagay experience. Ngayon, ano yung, mo ngayon, trabaho? Nasa ano ako, sa shipping saka receiving. Ano yan, nagpo-forklift? Nagagano? Oo, nagmamali ako ng Ano, forklift. ito nga yan, mag-training ng mga ganun eh. Ako naman pinag-training din ni boss ng yung skyjack ba yan? Tapos yung Okay. maangat, tapos tumatakbo yun, di ba? Kailangan yun. Oo. Tapos may pinag-training din ako ni boss doon lang sa trabaho, yung loader. Mm-mm. Na-operate ko na yung loader eh. Minsan ako yung nag-ano ng snow eh. Ipapalit. Nagpapala ka rin ba ng snow dyan? Oo, loader. Ako nag-ano minsan ng loader. Para malinis namin yung main arteries, pati yung parking. Kaya nga lamig eh, sanayan talaga eh. Buti nga dito sa amin, kasi yung shipping yard namin natatambakan ng snow. So talagang pinapala namin yun kasi nga hindi makita yung mga produkto eh. So buti nag-provide sila ng snow pants. Lahat naman provided eh. Snow pants, jacket, lahat provided yun. Kailangan yun kasi baka lagi kayo na expose lagi kayo sa labas. Pero maximum pinapala namin 30 minutes, matanggal lang yung snow no doon kasi natambakan na yung mga product na for shipping. So kailangan linisin yun para makita yung mga part numbers. Dito rin ganun yung mga sasakyan, di ba?
Yung mga sales, kailangan nilang linisin yung kotse ng display. Minsan tinutulungan namin, ang dami namin sasakyan dito eh. Used car, tapos may Cube van, may Transit, ang daming binibenta ni boss eh. Hindi lang Honda eh. Ang daming naka-display sa ano namin. Kaya wala na kami matambakan ng snow. Hindi katulad dati, konti lang yung sasakyan. May tatambakan kami ng snow hanggang mag-spring. Ngayon, pinapahakot niya sa sa dump truck. Magastos din. Alam ba, 6 hours, parang ganun. Magbabayad siya ng 2 grand or... Sige Mark, kasi nga malapit na tayo magtapos. So maraming salamat sa iyo, maraming salamat sa oras mo sa mga information na sinare mo sa akin. Okay.